Binibigyan ni Senko ng buong kredito sina Chrome at Kaseki sa pagtulong sa kanya na matapos ang hydroelectric generator ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. At ngayon ay nagsisimula na siyang maghanap ng paraan upang maiimbak ang karagdagang kuryenteng nalilikha nito. Upang maging posible iyon, inanunsyo niya ang simula ng kanilang bagong pagsisikap, na tinawag niyang Spartan Craft Club. Inutusan ni Senko ang club na gumawa ng mga baterya gamit ang mga lead plate at mga glass bottle, pagkatapos ay i-connecta ang mga bateryang iyon sa water wheel upang maiimbak nila ang nabuong enerhiya. Natuwa si Ginro matapos mapagtanto na nangangahulugan ito na hindi na nila kailangang manu-manong paikutin ang generator araw-araw, na nagpapahintulot sa kanila na tumuon sa kanilang pisikal na pagsasanay kasama si Kohako. Gayunpaman, ang Spartan Club ay hindi nakapagpahinga. Nang ibunyag ni Senko ang susunod na set ng mga blueprint, malinaw na pagod sina Chrome at Kaseki, ngunit bumalik sila sa trabaho ng walang pag-aalinlangan. Sinimulan nilang i-convert ang water wheel energy para gawing kagamitan para sa pagpapagana ng Iron Forge, na nagpapahintulot sa ibang mga taga-nayon na tumuon sa paghahanda ng mga supply ng pagkain para sa taglamig, na lubos na nakakatulong sa kaligtasan. Ang susunod na pangunahing hakbang ay ang paglikha ng mga gumaganang light bulb, isang layunin na kahit si Kaseki ay nahihirapang maabot. Sa kabila nito, ngumiti ang matandang manggagawa at sinabi kay Senko na ang pag-imbita ng mga hamon at tuklas sa kanilang buhay ay nagpapasaya sa bawat araw, at naniniwala siyang ganoon din ang nararamdaman ng iba pang mga taga-nayon. Habang papalapit ang taglamig, ginagamit ng grupo ang mga proyekto sa paggawa ng alak, at muling pagtatayo upang maghanda para sa panahon. Kalaunan, pagkatapos ng maraming pagsisikap, nagtagumpay sila sa paglikha ng isang gumaganang bumbilya sa unang pagkakataon ng hindi manu-manong hinahawakan ang mga cable. Hindi tulad ng kanilang naunang demonstrasyon, ang bersyong ito ay may vacuum-sealed na salamin na nagpoprotekta sa filament mula sa pagkasunog, gaano man kalamig o kainit ang kapaligiran. Tinipon ni Senko ang lahat sa nayon sa isang malaking puno bago ang unang pag-ulan ng nyebe. Pinindot niya ang isang switch at maraming kumikinang na bumbilya ang nag-iilaw sa buong puno. Ang puno ay kumikinang ng maganda sa bumabagsak na nyebe at namangha ang mga taga-nayon. Bagamat sinasabi ni Senko na ang sandaling kasabay ng Pasko ay sadyang aksidente lamang, agad na napagtanto ni Asagiri na hindi ito nagkataon lamang. Dahil sa mga portable na ilaw na mayroon sila ngayon, nagawa ni Chrome na galugarin ang mas malalim na mga kuwebo sa ilalim ng lupa upang maghanap ng mga bihirang materyales. Buong pagmamalaki niyang sinasabi na ang kanyang karanasan sa paggalugad sa kuweba ay naging mas mahusay kaysa kay Senko at umaasa siyang maging pinuno ng ekspedisyon. Nakinig si Senko at ipinaalam sa kanya na lahat ng kailangan nila para sa paggawa ng mobile phone ay natipon na ngunit nangangailangan pa rin sila ng mas malaking halaga ng tanso. Samantala, sinimulan ni Kaseki ang paggawa ng mga vacuum tube, na siyang mga pangunahing bahagi na kailangan sa teknolohiya ng computer at komunikasyon. Ang paggawa ng mga ito ay napatunayang mas mahirap kaysa sa paggawa ng mga bumbilya at sinimula ng pangkat ang proseso gamit ang trial and error. Matapos ang isang buong linggong paghahanap, bumalik si Chrome na may dalang mas maraming tanso, na naglalapit sa kanila sa kanilang huling layunin. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap, patuloy na nasisira ang kanilang mga vacuum tube dahil ang mga filament ng kawayan na kanilang ginagamit ay hindi sapat ang tibay. Nag-alok si Chrome na maghanap ng mas matibay na material. Ngunit naniniwala si Senko na walang ganitong material sa kanilang kasalukuyang kapaligiran, na nagparamdam sa kanya na talagang natigil sa unang pagkakataon. Sinimulan ng mga taga-nayon na suriin ang lahat ng iba't ibang bato na ibinalik ni Chrome mula sa kanyang paglalakbay. Pinagmasdan ni Suwika ng mabuti ang sitwasyon at inisip kung paano siya makakatulong gamit ang kaalamang natamo niya mula sa kanyang pagmamahal sa mga bato at mineral. Nang gabing iyon, ginising ni Asagiri si Senko upang ipaalala sa kanya na araw ng bagong taon. Sinabi sa kanya ni Asagiri na bahagi ng kanyang responsibilidad ang tulungan ang mga tao na makahanap ng bagong pananaw. Sabay-sabay na umaakyat ang mga taga-nayon sa isang bundok na may manyebe upang makita ang pagsikat ng araw. At sa sandaling iyon, itinaas ni Suwika ang isang batong kanyang napili. Bigla itong nagsimulang magliwanag na may matingkad na asul na kulay. Agad na nakilala ni Senko ang kumikinang na bato at kinilala ito bilang scheelite, isang napakabihirang mineral na naglalaman ng tungsten, isang material na sapat ang lakas upang lumikha ng maaasahang mga filament para sa mga vacuum tube. Gayunpaman, ang maliit na piraso na kanilang natagpuan ay hindi sapat. Kaya nagsimula silang mag-organisa ng isang pangkat upang pumunta ng malalim sa mga mapanganib na kuweba at maghanap ng higit pang mineral. Pinili ni Senko si Chrome upang pamunuan ang paglalakbay.
At upang makumpleto ang grupo, kinuha rin niya si Magma upang sumama sa kanila, na bumuo ng isang ekspedisyon na isusuko ang lahat upang isulong ang agham sa mundo ng bato. Bago sila umalis patungo sa kuweba, naisip ni Magma na kapag naroon na, siya lamang ang makakasama nila at walang makakakita. At pagkatapos noon, lumapit si Asagiri kay Magma at tahimik na bumulong ng isang bagay bago lumayo. Nang makapasok sa madilim na kuweba, nagsimulang mag-alala si Chrome kung ligtas ba talaga ang pagdadala kay Magma dahil maaari niya silang tangkaing patayin at kontrolin ang nayon. Naisip niya na kung wala si Senko, maaaring hindi man lang umatake si Tsukasa. Ngunit tumugon si Senko na wala na silang mas mahusay na pagpipilian at nagdududa na pinag-isipan ni Magma ang mga bagay ng detalyado. Lumakad sila papasok at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang lugar na puno ng makintab na mga batong mika, na malambot at madaling madurog, kaya madaling mahulog sa mga natural na nabuo na bitag ng hukay. Sa sandaling magsimulang mabasag ang ilang mga bato, mabilis na tumugon si Magma at itinulak si Senko palayo bago pa man bumigay ang lupa sa ilalim niya. Hinawakan ni Senko ang kamay ni Magma para pigilan siyang mahulog. Nakita ni Chrome ang nangyari at agad na sinabihan si Senko na bumitaw dahil pinaghihinalaan niyang sinubukan ni Magma na itulak si Senko papasok sa hukay. At kung kakapit siya ng matagal, pareho silang maaaring mahulog. Inamin ni Magma na pumunta siya rito para patayin sila, sinasabing ang mahihina ay hindi karapat-dapat na mamuno at siya sana ang magiging pinuno kung hindi lumitaw si Senko. Bago pa man makatugon si Senko, tuluyang nabasag ang hindi matatag na lupa at pareho silang nahulog sa hukay sa ibaba. Sa loob ng malalim na butas, nagbuhos si Chrome ng kaunting tubig kay Magma, na ikinainis lamang niya. Ipinaliwanag ni Chrome na sa pamamagitan ng dahan-daang pagbuhos ng tubig mula sa kalapit na lawa, maaari nilang pataasin ang antas ng tubig hanggang sa iangat sila nito upang makatakas. Sumang-ayon si Senko na maaari itong gumana, ngunit sinabing masyadong matatagalan ito. Mabilis niyang kinalkula ang haba ng mga tubo ng gas mask na dala nila at nakaisip ng mas magandang plano. Inutusan niya si Chrome kung ano ang gagawin at hiniling kay Magma na ihagis ang mga gamit. Maya-maya, mas mabilis na bumuhos ang tubig sa hukay. Sinabi sa kanila ni Senko na sa lumang mundo, ang kaligtasan ay laging nangangailangan ng parehong utak at kalamnan. At ngayon, salamat sa pagsisikap ng lahat, makakatakas na sila. Habang patuloy na tumataas ang tubig, nagsimulang makaramdam ng lamig at panghihina si Senko. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Magma sa mga binti at itinaas, sinasabing wala siyang pakialam sa pamumuno hanggat hindi natatalo si Tsukasa. Ngunit mas mabuting huwag kumilos ng kaawa-awa si Senko sa harap niya. Gamit ang kanyang lakas, inihagis ni Magma si Senko palabas ng hukay. Tigtas ding umakyat palabas si Magma at pareho silang nagpainit ng apoy para magpainit. Tahimik na inamin ni Senko na kung hindi tumulong si Magma, ang tanging paraan para mabuhay ay ang pagdikit nilang dalawa para sa init, na mas malala pa sana kaysa sa pagkahulog. Patuloy silang lumalalim sa loob ng kuweba hanggang sa matuklasan nila ang isang skarn deposit, isang natural na halo ng mga bato na kadalasang naglalaman ng mga kapaki-pakinabang na mineral. At inabutan ni Senko si Magma ng piko upang simulan ang paghuhukay. Binanggit ni Magma na ang kanyang orihinal na plano ay magtaas ng sandata habang naghuhukay at umatake, dahil alam niyang kung ginawa niya ito ng mas maaga, maaaring gumamit sana si Senko ng mga kagamitang pang-agham laban sa kanya. Kinala na ito ni Senko at ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit siya iniligtas ni Magma noong naunang bitag. Nang mapagtanto ang katotohanan, humingi ng tawad si Chrome sa pagdududa kay Magma, ngunit ipinagkibit-balikat ito ni Magma at inamin na talagang naisip niya ang pagpatay sa kanila. Gayunpaman, nag-focus na siya ngayon sa paghuhukay at nangolekta sila ng iba't ibang mahahalagang bato. Nang maalala ang sinabi sa kanya ni Asagiri bago ang paglalakbay upang ibalik si Senko sa loob ng 3 araw, kalaunan ay pinilit ni Magma ang koponan na huminto at bumalik. Malapit sa gilid ng nayon, tinalian ni Magma ng piring ang mga mata ni Senko at inakay siya pasulong. Nagsimulang hulaan ni Senko na maaaring nagpa siya ang mga taga-nayon na sumuko at ialay ang kanyang ulo kay Tsukasa upang maiwasan ang away. Gayunpaman, nang matanggal ang piring, natagpuan ni Senko ang kanyang sarili sa harap ng isang sorpresa, isang gawang kamay na obserbatoryo na ginawa para lamang sa kanya, kumpleto sa isang teleskopyo ng astronomiya. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Senko ang ayos at nagtataka kung paano nila nalaman na magiging makabuluhan ito para sa kanya. Ibinahagi ni Asagiri na minsang nabanggit ni Senko ang kanyang pagkaligtas ng eksaktong 6,268 araw mula ng petrification. At sa mahimalang kuweba, natagpuan din ni Asagiri ang isang inukit na mensahe na iniwan ni Senko noong araw na siya ay muling nabuhay.
Bago pa man sila naging magkaalyado, sinimulan na ni Asagiri na hangaan si Senko. At ngayon, ang paggalang na iyon ay lumago at naging mas matibay. Ngayong nakuha na nila ang tungsten, inanunsyo ni Senko na mas malapit na ang kanilang susunod na layunin at ipinaliwanag na kailangan nilang kumuha ng magagamit na tungsten mula sa hilaw na mineral. Ngunit bago pa siya matapos, sinimulan ni Magno na durugan ang mga bato hanggang maging pulbos. Kinumpirma ni Senko na gagana ang ganitong pamamaraang ito para sa pagsira nito. At kapag ang tungsten ay naging pinong alikabok na, plano niyang gumamit ng kimika upang gawing isang uri ng metalikong toothpaste ito. Ang paste na ito ay ilalagay sa loob ng isang tubo ng salamin na puno ng hydrogen at pagkatapos ay iinitin sa 1000 degrees upang maalis ang anumang dumi o kalawang. Parehong inakala ni Chrome at Kaseki na magiging simple lang ito, ngunit ipinaalala sa kanila ni Senko na ang regular na salamin ay natutunaw sa humigit kumulang 700 degrees, ibig sabihin ay kailangan nila ng isang paraan upang painitin lamang ang tungsten habang pinapanatiling buo ang nakapalibot na salamin. Para malutas ito, iminungkahi ni Senko na hatiin nila ang trabaho, at siya ang yumako ng responsibilidad sa paggawa ng chemical na paste. Napagtanto ni Chrome na ang paggawa ng pinpoint heating mechanism ay iniiwan sa kanya, na noong una ay ikinagulat niya, ngunit tinanggap niya ito ng may determinasyon. Tahimik na ginunita ni Kaseki ang nakaraan noong siya ay nagtatrabaho ng mag-isa at hiniling na mayroon siyang kapwa manggagawa na makakasama sa mga ideya, ngunit itinuro ni Chrome na si Kaseki ngayon ay mayroon ng dalawang ganitong kapartner, na lubos na nakaantig sa matandang manggagawa. Pagkatapos ay hinila ni Senko si Asagiri upang tumulong sa chemistry, na ipinaliwanag na bilang isang tao mula sa modernong panahon, malamang na mas marami ang alam ni Asagiri kaysa sa mga taga-nayon, kahit kaunti lamang. Inilapat ni Chrome ang lahat ng natutunan niya kay Senko, na bumuo ng isang pampainit na maaaring mag-focus ng init ng eksakto kung saan kinakailangan. Sa pamamagitan ng unti-unting pagsubok, nagawa niyang maabot ang 1000 degrees. Ngunit matapos maalala na ang mas malakas na tungsten ay nagmumula sa mas mataas na temperatura, mas itinulak niya ang disenyo at mas pinataas pa ang init. Pagkalipas ng ilang panahon, natapos ni Senko ang paghahanda ng tungsten toothpaste at inanunsyo ni Chrome na tapos na rin siya. Nang tingnan ni Chrome ang nilikha ni Senko, nagulat siya sa laki nito. Ngunit ipinaliwanag ni Senko na ang mas malaking sukat nito ay magbibigay daan sa mas maraming tao na makilahok sa mga huling hakbang. Kalaunan, nagtagumpay ang kanilang mga pagsisikap at nagawa nilang lumikha ng isang gumaganang tungsten filament. Para sa susunod na bahagi ng plano, nakatuon si Senko sa glasswork na kailangan para sa mga vacuum tube. Nagpahayag siya ng pagdududa kung kayang gawin ni Kaseki ang ganoong katumpak na gawain, ngunit iginiit ni Kaseki na subukan. Nang ipakita ang blueprint, nagulat si Kaseki nang malaman na gusto ni Senko na gumawa ng isang Hickman pump, na isang partikular na uri ng vacuum pump na tanging mga bihasang glassblower lamang ang makakagawa. Sinubukan ni Asagiri na pukawin ang pagmamalaki ni Kaseki sa pamamagitan ng pagturo na maaaring mahirap ito para sa isang taong kasing edad niya, ngunit sa halip ay sinabi ni Kaseki na ang mga komplikadong disenyo ay nagpapasaya sa kanya. Ang tunay niyang gusto ay makakuha ng high five tulad ng pinagsaluhan ni Senko at Chrome bilang magkakaibigan sa paggawa. Pumayag si Senko at ibinigay sa kanya ang responsibilidad at kinuha ni Kaseki si Asagiri bilang kanyang katulong. Samantala, nagpa siya ang mga nakababatang taga-nayon at si Suiko na tumulong sa kanilang sariling paraan sa pamamagitan ng paggawa sa mga alambre. Sinimulan ni Senko at Chrome ang kanilang susunod na proyektong kemikal, ang paggawa ng plastic at formalin. Habang nahihirapan ang mga taga-nayon na magtrabaho sa matinding lamig at nangangailangan din ng abo ng karbon, napagtanto ni Senko na ang mga matatanda at mga bata ay nangangailangan ng karagdagang tulong. Kumuha si Chrome ng isang pangkat upang mangolekta ng karbon at si Senko ay nakatuon sa paggawa ng mga simpleng pampainit upang mapanatiling mainit ang mga bahay. Dahil sa uling na nasusunog sa mga pampainit, ang mga taga-nayon ay maaari nang magtrabaho ng komportable sa loob. At tahimik na pinanood ni Kakuyo ang lahat ng ito at napagpasyahan na ang pagpili kay Senko bilang pinuno ay ang tamang desisyon. Sumunod ay nagpasya si Senko na kakailanganin nila ng mga baterya ng zinc carbon at itinalaga ang gawain kay Asagiri. Binigyan niya si Asagiri ng lahat ng kinakailangang materyales kasama ang malinaw na mga tagubilin. Nagsimulang magtrabaho si Asagiri ng may sigla, at natagpuan ang proseso na nakakagulat na madali sa una. Gayunpaman, nang malaman niya na kailangan nila ng 800 na baterya sa kabuuan, ang bigat ng gawain ay agad na naubos ang lahat ng kanyang pananabik. Upang makagawa ng mga mikropono, ginamit ni Senko ang mga kristal na nabuo sa mga lumang barriles ng alak.
Kinahalo niya ang mga kristal na ito sa seaweed sa mainit na tubig, na lumilikha ng mga Rochelle salt. Ang mga asin na ito ay may kakayahang i-convert ang mga vibrations ng tunog sa kuryente, na ginagawa itong perpekto para sa mga bahagi ng mikropono. Kapag inilagay sa loob ng isang plastic na megaphone, ang buong setup ay maaaring kumuha ng tunog at magpadala nito electronically. Dahil ang bawat tao ay nakatuon sa kanilang partikular na bahagi ng proyekto, unti-unting natatapos ng grupo ang bawat kinakailangang gawain. At pagkatapos ng maraming hakbang at buwan ng napansin ni Asagiri na oras na para makipag-ugnayan muli sa kanilang huling dalawang kasama. Sa malayo, nakatayo sina Taiju at Yuzuriha sa tabi ng isang krus na kahoy na nakatanim sa lupa. At sinabi ni Yuzuriha na isang buong taon na ang lumipas at pareho nilang inaabangan ang muling makita si Senko. Ngunit nakita rin natin sina Tsukasa at Hyoga habang pinagmamasdan nila ang nagbabagong panahon, na nagsasabing malapit nang matapos ang taglamig. Kaya ang huling laban kay Senko ay malapit nang magsimula. Mag-like at mag-comment kung gusto mo pa manood ng higit pa ng serye na ito. Salamat sa iyong suporta.